Okay, so daily reading, March 17, Monday, 32:13, 32:14, and 32:15. Kuha ulit tayo dito ng tatlo. At alamin natin, ano ba yung dahilan kung bakit merong mangyayaring loss, grief, despair, at disappointment bukas. Panoorin nyo yung healthy reading. Una, nobility. Lumabas siya. Pangalawa, sinasabi daw, always be prepared. And pangatlo, freedom. Ngayon, kung napanonood nyo yung healthy reading, no, na nirecord ko prior this episode, lahat ng disappointments, pagkalugi, pagkatalo, abandon na, lahat-lahat na noon, nandoon. So, ibig sabihin dito, kung dati nagse-celebrate ka, no, sa mga accomplishment mo, ini-enjoy mo kung ano yung meron ngayon sa buhay mo, masaya ka sa relasyon mo, masaya ka sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, at sa iba pang bagay. Maging handa ka. Dahil hindi lahat magkakaroon ng magandang pagtatapos at kalayaan. So, posible na yung iba mawawala sa'yo bukas. Posible mawalan ka ng pera, mawalan ka ng ari-arian, sasakyan, at worst, member of the family or mahal mo sa buhay or common friend mo or friend mo. Yun. So, ngayon, may mga bagay kasi na, di ba lagi natin sinasabi, kapag ang isang tao ay masama siyang tao. Kung nakikita ninyo sa pelikula, di ba, barumbado, naging adik, basagolero, yung iba naman na babae nagtatrabaho sa club, yung iba, di ba ganon? Napaka-negative ng dating sa paningin ng madlang tao, di ba? Ngayon, kung sila na tao nagbago at namuhay, no, ng payapa, di ba may mga tao pa rin na namimintas? May mga tao pa rin na ayaw maniwala na kaya nilang magbago. Tapos, yung iba, binabastos pa sila. Na dapat sana tularan. Kasi kahit gaano naman kasama yung ginawa nila noon, bahagi na yun ng nakaraan nila. Hindi naman po yun habang buhay. Kasi, hindi rin natin alam kung bakit sila napunta sa ganong sitwasyon. So, ngayon, meron akong slide na ibibigay sa inyo na sitwasyon. Sa totoong tao na nagmamalinis, sa mga taong nagmamarunong, lahat naman tayo may kasalanan sa Diyos. Lahat tayo may pagkukulang, pagkakamali sa kapwa-tao at lalong-lalo na sa Diyos. Pero wala tayong karapatan para sirain ang bawat isa. Kung kahit ano man yung ginawa nila sa buhay nila, kung meron kang matatignan mo, kung meron kang narinig, sarilinin mo, kung meron kang gustong sabihin, pag-isipan mo. Dahil hindi lahat ng narinig mo, hindi lahat ng nakita mo, pwede mong ipagsabi. Dahil hindi mo alam ang punot dulo. So ngayon, yung siguro yung pinakamaganda, manahimik ka. Hayaan mo siyang tapusin niya sarili niyang problema. Hayaan mo sila na ayusin kung ano yung dapat ayusin. Hanggat maaari hindi ka involved, huwag kang makialam. Kasi sapat naman siguro yung sarili mong problema para pagtuunan mo ng pansin
kaysa magsayang ka ng panahon at oras sa ibang tao na ikaw din mismo hindi mo kayang tapusin ang sarili mong problema. 'Di ba? Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang 100% mag-expect na lahat sila tutulong sa'yo. O kung gutom ka, posible may magbibigay talaga ng pagkain. Pero kung pera, hindi lahat. Lalo na ngayon, taghirap, 'di ba? Yung huling 6 na buwan ng 2024 hanggang ngayon, hindi maganda ang finances. Sa lahat ng tao, lalong-lalo na yung may financial karma at yung may barang at may sumpa, ay may barang at may kulam, mahihirapan kayo doon. Kasi yung barang at kulam, fix na po yun. Pero yung gayuma at saka yung kulam, para siyang loan, pwedeng i-renew. So, yun yung pagkakaiba nila. So, kapag natagpuan sa katawan mo ang barang at kulam, deadly yun. Kung sumpa lang at gayuma, hindi pa masyado. Kasi renew yun. Okay? Ngayon kung sinasabi ito at dinidiscuss sa inyo, dahil dito, sa gitnang baraha sinabi, lagi kang handa. At yung tinutukoy dito na freedom, no? Ito yung intensyon talaga ng tao. So kung nakikita ng Diyos na simula sa pagiging barumbado, masamang tao, nagdesisyon kang maging mabuti, nagdesisyon kang maging makatao, yung 100% sincere, di ba kalimitan, binabawian sila agad ng buhay? Kasi ayaw na ng Diyos na bumalik sila sa dati. Di ba? Kung naaalala ninyo, ang taong bago mamatay, nagkukumpisal sa pare, kung hindi man sila Katoliko, sa ministers nila o sa pastor nila, nagkukumpisal. Humihingi na sila ng tawad, humihingi na sila ng blessing, 'di ba? Ito 'yun. Ngayon, yung kasabihan na kapag masamang damo matagal mamatay, totoo. Kasi hinihintay ng Diyos yung panahon kung kailan siya magbabago. At sa panahon na nagbago na siya, tsaka siya kukunin ng Diyos para hindi na siya maibalik doon. So, may isa pang nakalimutan ang lahat ng kwento. Sa tao na gustong magbago, habang nasa process siya ng pagbabago, ang daming temptation, ang daming paghihirap, ang daming problema na dumarating. Kaya minsan sinasabi nila, kapag nasa punto ka na dumadanas ka ng matinding problema, may malaking blessing. Totoo. Pero ang tanong, hanggang kailan mo kayang ayusin ang lahat ng problema sa katawan mo para makamit mo at matanggap ang blessing na yun? Dahil isa sa problema ng lahat ng tao ay yung barang, kulam, sumpa at gayuma. So, kung yung gusto mong baguhin sa sarili mo is pag-uugali mo lang at hindi mo tatanggalin yung barang, kulam, sumpa at gayuma, never ka na makakatanggap ng buong blessing. Dahil dapat lahat ng problema ayusin mo. Huwag kang mamili, kundi dapat lahat yun. Harapin mo, tanggapin mo, ayusin mo, tanggalin mo kung kailangan. So, ito yung gusto kong spread nyo sa lahat-lahat, no? Na kung meron kang gustong baguhin mo lahat. Huwag kang magtira ng lamat dahil yun ang magiging mitsa ng panibagong problema sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Proceed tayo sa special episode. Tignan natin ang mga ugali. Good evening po sa inyong lahat.